the emergency. Hi, I'm at the corner of Sa gitna ng Pleasant gabi, Hill and sunod-sunod na tawag ang natanggap ng emergency 911 operators tungkol sa isang pamamaril sa pinakasikat na lugar sa buong state ng Nevada sa Amerika, ang Las Vegas Strip. Puno ng taranta at takot ang boses ng mga tao sa kabilang linya. Ilan sa kanila ang nagkumpirma na may mga katawan silang nakitang nakahandusay sa daan. Subalit sa mga tawag na kanilang sinagot noong gabing yon, nang ibabaw ang mula sa isang binata na mahinahon man ang pagsasalita ay damang-dama naman ang matinding pag-aalala. Ayon sa kanya, nung simula ay tanaw niya ang kanyang mga magulang, ngunit biglang nawala ang ama sa kanyang paningin. Matapos nun ay bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril na sinundan ng mga sigaw ng kanyang ina. Lubos man ang kanyang pagnanais na siya mismo ang mag-check sa kalagayan ng mga magulang. Hindi niya ito magawa dahil ang mga pangyayari ay nasaksihan niya lang sa live stream ng kanyang ama. Mabilis na naisantabi ang posibilidad ng nangyari ay isang mass shooting at napagtanto ng mga otoridad na ito ay isang targeted attack. Sa kasamang palad, ang mga biktima ay ang mga magulang nga ng binatang tumawag sa 911 at sila ay dineklarang wala ng buhay doon mismo sa kalyeng na pamahal na sa kanila ng ilang taon. Para sa isang taong matapos ang maraming taon ay unti-unti nang naaabot ang kanyang pangarap na karangyaan at kasikatan, ano nga ba ang kaya niyang gawin sa oras na may dumating na kakompetensya? Ito ang kaso ni Manuel Ruiz. Tulad ng maraming tao ngayon, social media din ang nakitang daan ni Manuel Ruiz para maging isang sikat na entertainer. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, ito ay matagal ng pangarap ng lalaki at meron naman daw siyang talento at karismang taglay. Si Manuel Diaz Ruiz o Manny ay pinanganak noong taong 1984 at siya ay lumaki sa Salinas, California. Doon din niya nakilala ang kanyang future wife na si Juliana Pimentel o Julie. Teenagers pa lang umano ang dalawa nang mabuntis si Julie, kaya dumaan sila sa maraming pagsubok. Sa kabila nito, nanatili daw na matatag ang kanilang pagsasama at nagkaroon pa sila ng 2 supling. Kinalaunan ay permanenteng nanirahan ng pamilya sa Las Vegas, Nevada. Gaya ng nabanggit ko kanina, pangarap ni Manny simula pagkabata ang maging entertainer. Una niyang ginustong maging isang aktor, pero na-realize niya na masyado itong mahirap tuparin. Sinubukan din niyang maging rapper at may ilan pa nga itong mga kanta na ginawa, pero obviously wala ring nangyari dyan. Hindi ako sigurado kung kailan siya nagsimula sa YouTube, pero bandang 2020 nang mag-umpisang makakuha ng atensyon ang kanyang channel na Sin City Manny, kung saan nila-livestream niya kung ano-anong ginagawa niya sa araw-araw, partikular na ang mga happenings sa Vegas Strip. Bukod dyan, na-enjoy ng mga viewers ang personalidad ni Manny, pati na rin ang mga pranks at challenges na ginagawa nito sa kanyang videos. Na makatikim ng tagumpay sa pagiging content creator si Manny ay nagdesisyon siyang bitawan ang kung anumang trabahong meron siya noong mga panahong yon at piniling maging isang full-time YouTuber. Mayroon ding sariling channel ang asawa ni Manny na si Julie kung saan madalas siya ay nagluluto. Pero ang pinaka-successful nilang channel ay ang Sin City Family na base na rin sa pangalan ay tungkol sa kanilang buhay pamilya ang focus. Sa paglipas ng mga buwan ay na-realize ni Manny na kailangan niya makaisip ng iba pang pakulo para hindi mawala ang interes ng kanyang mga manonood. Noon na isinilang ang kanyang clown alter ego na si Manny Wise na hango sa karakter na si Pennywise. Kapag ginagampanan ng lalaki ang karakter na ito ay mas lalo siyang nagiging maloko at wild, na lalo namang kinaaaliwan ng mga manonood. Dahil dyan, dumami ang mga donations sa kanyang live streams, pati na rin ang kanyang mga subscribers. Subalit marami ang nagsabi na kasabay ng tagumpay na ito ni Manny ay ang paglaki ng kanyang ulo. Mahilig umano itong magsimula ng drama laban sa ibang mga content creators. At dahil halos araw-araw siyang nagla-livestream sa Vegas Strip at Fremont Street, kung umasta daw ito ay parang siyang may-ari ng lugar. Napansin ng kanyang mga manonood ang pagbabago sa ugali ni Manny. At isa sa mga viewers na nagpahayag ng kanyang pagkadismaya ay si Rodney, aka Finny the Legend. Taong 2025, si Rodney Finley o Finny ay 44 years old at naninirahan sa Arizona kasama ang kanyang 43-year-old na asawang si Tanisha o mas kilala bilang Bubbly. Ang mag-asawa ay mayroong 4 na anak na pawang mga nasa 8 gulang na. Wala masyadong na-report tungkol sa personal na buhay ni na Finny at Bubbly, pero ayon sa mga nakakilala sa kanila,
Sila ay mabuting mga magulang at kaibigan. Ayon mismo kay Finney, nag-umpisa siyang manood sa channel ni Manny taong 2020. Bukod sa nakakatawa daw ang lalaki, ay interesado rin siya sa mga ganap sa Las Vegas Strip at noong mga panahong yon ay wala pa masyadong content na gaya nito. Isa si Finney sa mga palagi nagko-comment at nagdo-donate sa mga live streams ni Manny. Hindi sigurado kung kailan eksaktong nawalan ng amor si Finney kay Manny, pero nang lumaon ay hate-watching na lang ang ginagawa nito at tila ba nang tutroll na lang sa comment section. May mga videos din si Finney sa kanyang sariling YouTube channel na Finney the Legend kung saan inaasar nito si Manny. Na mga panahong ito ay wala pa talagang seryosong sagutan ng dalawa hanggang nangyari ang isang insidente noong Halloween weekend ng 2023. Gaya ng ibang live streamers at vloggers, hindi pinalagpas ni Manny at maging ni Finney ang Halloween celebration sa Fremont Street, isa pang sikat na lugar sa Las Vegas. As usual, kasama nila ang kani-kanilang mga asawa at ilang kaibigan. Sa isang videong lumabas, nag-cruise ang landas ng dalawang panig. Hindi nahagip sa video pero ang sabi, tinulak umano ni Manny si Finney. Ang sumunod na nakunan ay ang komprontasyon ni Manny at Bubbly. Ayon kay Manny, tinutok umano ng babae ang kamera sa kanyang muka at ayaw siyang lubayan. Ilang beses hinawi ng lalaki ang kamera at nagkaroon na nga sila ng mainit na pagtatalo. May mga sumubok na umawat pero nagpatuloy ang bangayan ng dalawang panig. Bigla na lang naglabas ng mace o pepper spray si Manny at inisprayan niya sa muka si Bubbly. Noon na lalong tumindi ang gulo at makikita rin sa video na nakisali na rin si Julie na ilang beses pinalo sa likod si Bubbly ng tila isang patpat. Nang kumalma ang sitwasyon ay may mga pulis na sa lugar at si Manny umano ang nakatakdang makasuhan dahil sa ginawa niya kay Bubbly. Pagkatapos ng insidenteng ito ay lumala ang alitan ng dalawang panig. Halos lahat ng live streams ni Finney ay tungkol kay Manny at sa kanyang pamilya. Madalas, kasama ang kanyang mga kaibigan ay papanoorin nila ang mga live streams ni Manny at pagtatawanan at kukutsain ito. May mga pang-expose din silang ginawa tungkol sa YouTuber at maging ang pamilya nito ay hindi nakaligtas sa pang-iinsulto ni Finney. Lalo na ang asawang si Julie na madalas laitin ng mga ito. Madalas na ring mag-livestream sina Finney at Bubbly sa Vegas Strip at sa Fremont, mga lugar na itinuring na teritoryo ni Manny. Kahit sinabi ni Manny na hindi niya pinapansin ang mga patutsada ni Finney, makikita naman umano sa mga live streams nito na may mga pagkakataong tila pinagbabantaan nito ang mga Finley. Madaming beses na nagpahapyaw ang lalaki na miyembro siya ng notorious na MS-13 gang. Waring nais nitong manakot tuwing nagpapakita ito ng mga gang signs pati na rin ng kanyang mga gang tattoos. Isang beses, sinabi daw nito sa live na magpapatattoo siya ng isang teardrop na sa mga gangs ang ibig sabihin ay may napatay na ito. Nagbitaw din umano ito ng klarong pagbabanta kay Finney. Ang sabi daw nito, "I hope your mom has a black dress because I'm going to kill you." Nagpatuloy ang alitan ng dalawa sa social media at noong June 7, nag-livestream si Manny habang siya ay nagmamaneho. Dito, nagpahiwatig siya na hinahunting niya si Finney. I'm out here searching for my baby. I went through every casino there is. I heard there's one of my biggest fans here in town. I'm dying to see him. Dying to see him. What are we doing? Fuel bar tonight? Is that what we're doing? I'll be there. I'll be there. I can't believe it. You come to my city and think I'm not gonna show up? You think I'm not gonna show up? I should have been the first one to be told. Right? Somebody should have sent me my invite. Mr. Marquez. May mga tao umano sa comment section na ginagatungan pa si Manny at meron pang ang nagsasabi kung saan nila nakita si Finney noong mga oras na yon. Maaaring para sa mga taong ito, ang drama sa pagitan ng dalawang YouTubers ay nakaka-entertain at baka nga ang ilan sa kanila akala ay gimmick lang ang lahat. Hindi nila akalain ang tindi ng puot na nararamdaman ni Manny at ang pagsabog nito ay masasaksihan ng libo-libong tao sa personal at sa kanilang mga screens. June 8, 2025. Ang mag-asawang Finley ay nasa Vegas Strip
at bandang 10:00 ng gabi ay pumuesto sila para sa kanilang livestream sa tapat ng Bellagio Hotel and Casino. Habang nangyayari ito ay kasalukuyan namang nagpa-park ang mag-asawang Manny at Julie sa kalapit na Paris Hotel. Pagka-park ay naglakad ng dalawa patungo sa direksyon kung saan naroon sina Finney. Na mga oras na ito ay nag-umpisa na rin ang livestream ng mag-asawang Ruiz. Hawak ni Julie ang phone ni Manny bilang kamera at ito ay isang POV shot o point of view shot. Si Manny naman ay naglalakad din kasunod niya. Ayon sa mga reports, sinadya nila Manny na pumunta sa kung saan naroon sina Finney. Madali lang naman silang matunton sa pamamagitan ng livestream ng mag-asawa. Sa livestream na ito ni Finney at Bubbly, makikita na pinupwesto nila ang kamera at sila ay mukhang nag-e-enjoy. Hindi kadamihan ng nanonood sa kanila pero kabilang dyan ang ilan sa kanilang mga kaibigan at pamilya at ang kanilang anak. Makikita rin kung gaano karami ang tao sa lugar at malapit sa kung saan naroon sina Bubbly. Mga bandang 10:40 ay makikita si Manny na naglalakad pero tila hindi siya nakita ng mag-asawa. Nawala si Finney sa eksena at makikitang sinugod na ni Manny ang mga Finley. Humarang si Bubbly sa pagitan ng dalawang lalaki pero maliwanag sa video ang pagbunot ni Manny ng baril at pagpaputok nito sa direksyon kung saan naroon si Finney. Dito na nagtakbuhan ng mga tao at makikita si Bubbly na shocked at sumisigaw at kinuha ang kamerang gamit nila sa livestream. Ilang putok pa ng baril ang maririnig at bumagsak ang kamera kasama ni Bubbly. Sakto naman na mayroong mga pulis malapit sa crime scene at agad silang rumesponde. Makikita sa kanilang bodycam ang kaguluhang nangyari, pati na rin ang nakahandusay na katawan ng mag-asawang Finley. Sa mga oras na ito ay patuloy pa rin ang livestream at huminto lang ito nang damputin ng isang pulis ang kamera at i-off ito. By that time ay marami ng 911 calls tungkol sa nangyari. Kabilang na nga dyan ang mula sa anak na mag-asawa na napanood ang nangyari sa livestream. Has on a video on live. He's in Vegas right now, and the video cut out, but they hear my mom scream, and then you could just hear a gunshot. Just trying to see if he's okay or where he's at right now. Are you able to reach him? No. Sa kasamaang palad, parehong hindi nakaligtas sina Finney at Bubbly. Si Manny naman ay tumakas na mula sa crime scene. Samantala, ang asawang si Julie ay kumaripas ng takbo nang marinig ang mga putok at makikita ito sa kanyang livestream. Tumakbo siya hanggang makakita ng mga pulis at sinabi niyang sa tingin niya ay may binaril ang kanyang asawa. Pero narinig niya lang daw ang mga putok at hindi niya ito nakita. Ang interaksyon na ito sa pagitan ng babae at ng mga otoridad ay nakunan din sa kanilang police bodycam. Bukod dyan, sinuko rin ni Julie sa kanila ang phone ni Manny na gamit nila sa pagla-livestream. Sa patuloy na panayam sa kanya ay nabanggit niya ang mga pang-iinsulto sa kanilang pamilya ng panig ni Finney. Nang tanungin siya kung alam niya ang tungkol sa mga pagbabantang binitawan ng kanyang asawa sa isang livestream isang araw bago ang krimen, sinabi niyang wala siyang alam sa nasabing video. Agad na ikinasang manhunt para kay Manuel Ruiz. Kinabukasan, June 9, kusang sumuko si Manny sa mga pulis. Ayon sa kanya, hindi daw planado ang nangyari at nagawa niya ang kanyang nagawa dahil pinoprotektahan niya lang ang kanyang sarili. Aniya, habang sila ay naglalakad sa tapat ng Bellagio ay nakita niya si Bubbly. Pero ang babae daw ang unang lumapit sa kanya at nang aasar siyang sinayawan. Habang sila ay nagkakapalitan ng salita ay nakita niya daw si Finney na tila bubunot ng armas. Dito niya na daw kinuha ang kanyang sariling baril na may concealed carry permit at ipinutok ito kay Finney. Tinarget niya daw ang bandang tiyan nito para mapigilan siyang makuha ang akala niya ay baril. Pero tila bubunot pa rin daw si Finney kaya binaril niya ito ulit. Nang tumingin siya kay Bubbly ay nakita niya umano na may hawak itong metal na bagay na muli inisip niya na isang baril. Noon na niya pinaputukan si Bubbly ng 2 beses na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos ay nataranta daw siya at lumayo sa lugar. Habang patakas ay tinapon niya ang kanyang t-shirt at sombrero at itinago naman sa parking lot ang murder weapon. Matapos noon ay pumunta siya sa bahay ng isang kaibigan at doon siya nanatili. Nakumbinsi naman siya ng kaibigan na ito na isuko ang kanyang sarili. Agad namang nagduda ang mga investigador sa bersyon na ito ni Manny dahil unang-una, wala namang nakitang baril ang mga pulis sa crime scene. Di gaya ng sabi ng akusado na may armas daw ang mag-asawa.
Pangalawa, sa video ay makikitang si Manny ang sumugod sa mga biktima. Bukod dyan, napakarami ding testigo ang nakakita ng walang habas na pamamahil ng lalaki sa mga biktima. Nang pumutok ang balitang ito ay sari-sari ang naging reaksyon ng mga tao. Nang mangyari ang krimen, wala pang 5,000 ang subscribers ni Finney. Bagamat nasa 40,000 ang subs ng Sin City family, nasa 14,000 lang ang sa channel ni Manny na Sin City Manny-wise. In short, hindi pa naman may tuturing na sobrang laking content creator sa mga ito. Kaya ano kaya ang pinag-ugatan ng lahat ng ito? Sa totoo lang, wala naman yan sa dami ng subscribers. Pag pinairal talaga ang inggit at ego, kahit gaano pa kababaw ang rason ay malaki ang tsansang hindi maganda ang magiging resulta. Ang pinaka-obvious na dahilan ng alitan ay yung nangyaring pagpe-pepper spray ni Manny kay Bubbly. Ayon sa ibang reports, meron pa palang ibang pagkakataon na nagpang-abot ang dalawang kampo sa personal at may naihain na rin ng mga reklamo sina Finney laban kay Manny. Lumabas din ang issue ng kompetensya dahil inaagaw daw ni Finney ang audience ni Manny, na ang ibig sabihin ay mas mababang kita para sa kanyang mga channels. Bukod dyan, hindi gusto ni Manny na ginagawa siyang content ni Finney, lalo na ang pang-iinsulto sa kanyang asawa at mga anak. Kapag napanood nyo ang mga live streams ni Finney ay grabe rin naman talaga ang mga pinagsasabi nito tungkol sa mga Ruiz. Pero syempre, hindi yan excuse para kitlin ang kanilang mga buhay. Para sa di umano'y planadong pagpaslang sa mag-asawang Rodney at Tanisha Finley, ang 41-year-old na si Manuel Ruiz ay formal na sinampahan ng kasong 2 counts of murder with a deadly weapon. Pinanindigan niya ang bersyon niya na self-defense ang nangyari at siya ay nag-plead ng not guilty. Tinodo naman ng prosekusyon ang paghahanap ng hustisya dahil ayon sa kanila, sakaling mapatunayang nagkasalang akusado ay ilalaban nila ang parusang kamatayan dahil sa 2 aggravating factors. Una, mahigit sa 1 tao ang kanyang biktima. Pangalawa, ang lugar kung saan niya ginawa ang krimen ay abala. Ibig sabihin, nilagay niya sa panganib ang buhay ng maraming inosenteng tao. Ang trial ni Ruiz ay magsisimula sa Agosto 2026. Marami naman ang kumwestiyon sa papel ni Julie sa krimen. Pero hanggang sa paglabas ng videong ito, wala pang formal na kasong isinampa laban sa kanya. Noong June 20, hinatid sa kanilang huling hantungan sina Finney at Bubbly ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Labis ang kanilang pagdadalamhati hindi lang dahil sa malupit na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Ang lumalabas na motibo sa pagpatay, isang away online, ay mas nakadagdag pa sa sakit dahil ang napaka-senseless na krimen na ito ay posible sanang naiwasan kung maturity at self-control ang nanaig sa lahat. Matagal-tagal pa ang itatakbo ng kasong ito at malamang marami pang mangyayari at lulutang na ebidensya at detalye. Ang kwentong gaya nito ay madalas nang nangyayari ngayon. Parinigan lang sa social media tapos aabot sa tunay na buhay. To be honest, hindi ako magugulat kung sa mga kabataan ito mangyayari. Dahil syempre, mapusok pa yung mga yan. Dagdag pa yung pakiramdam nila na sa social media at online image nila umiikot ang mundo. Pero ang mga taong involved sa kasong ito ay may mga edad na, may mga pamilya, kumbaga may pinagkatandaan na dapat. Well, kung malaking ego ang paiiralin sa maliit na issue, talagang trahedyang ganito ang kahihinatnan. Matibay ang mga ebidensya laban kay Ruiz at sa opinion ko, eventually ay magpiplead na lang siya ng guilty. Pero let's see, i-update ko kayo kung may mga developments. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Sa tingin nyo, online drama lang nga kaya talaga ang ugat ng nangyaring ito? At dapat din bang kasuhan ang asawa ni Manny na si Julie? Pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget to like this video and subscribe to my channel kung gusto nyo pa ng content na gaya nito. Thanks for watching and ingat tayong lahat. Bye!